Sa recipe na ito ay hindi tayo gagamit ng condensed, ng cornstarch o kaya ng jelly powder. Pero sa itsura niya, akala mo nga ay gumamit tayo ng jelly powder. Panoorin nyo hanggang dulo kung paano nga siya naging ganito. Gumamit ako dyan ng 2 cups na evaporated milk. Pwede nyo rin gamitin yung fresh milk kung ano yung available dyan sa inyo. Antayin lamang natin itong kumulo at haluin natin ito ng mabuti. Kapag okay na ay iset aside na muna natin at kumuha tayo ng 1/3 cup ng sugar. Ilagay natin ito sa kawali at i-caramelize lamang natin ito. Huwag mo rin kakalimutan na halu-haluin ito para hindi nga ito tumigas o kaya ay masunog. At kapag ganito na nga yung itsura niya, natunaw na siyang lahat, ay haluin nyo lamang ng mabuti dahil baka nga masunog ang ilalim nito. At kapag okay na, ay idahan-dahan lang nating ibuhos yung ating evaporated milk na pinakuluan natin kanina. Okay lamang yan na nagbubuo-buo yung sugar dahil matutunaw din naman yan mamaya. At huwag nyo ang titigilan ito sa paghalo hanggat hindi pa natutunaw yung sugar. At gagamit lamang tayo dyan ng mahinang apoy. Ayan, kapag okay na ay iset aside na muna natin ito. Sa isang mixing bowl, maglagay lang tayo ng 2 pirasong itlog. Medium size nga pala yung ginamit ko dyan, pero kung meron kayong large ay pwede rin. Kapag okay na at nabit na natin ito, ilagay na natin dahan-dahan yung ating caramel mixture. Tuloy lamang kayo sa paghahalo habang ibinubuhos natin ito. At kapag okay na at sa tingin mo ay nagmix na nga yung mixture tsaka yung itlog, ay salain naman natin ito. Para hindi rin nga mapasama yung mga buo-buo. At para na rin mas gumanda nga yung texture nito. Pagkatapos, ilagay na natin dito sa isang tabi at kunin na natin yung mga plastic container. Bilog nga palang plastic container na 225 ml ang ginamit ko. Pero kung anong merong available nyo dyan ay pwede rin. Kung meron naman kayong mga lyanera dyan sa inyo ay pwede na rin yun ang gamitin nyo. At kung plastic container nga pala ang gagamitin nyo ay siguraduhin nyo lamang na microwavable ito. Dahil i-steam natin ito ng 30 minutes. Nanggalan ko rin nga pala ito ng mga bubbles. Katapos sa tinakluban ko na at inilagay ko na nga dito sa aking steamer. Bali, pakukuluan lamang natin ito sa mahinang apoy ng 30 minutes. At after 30 minutes nga na paghahantay, ito't naluto na. Gumamit tayo ng toothpick para matest nga natin kung luto na nga ito. At kapag wala na nga mixture na sumama dito sa toothpick, ay luto na nga ito. Naglagay pala ako dito ng toppings na dinurog na mani. Optional nga lamang ito, pero kung meron kayo dyang cheese, ay pwede nyo rin at masarap din yun. Heto nga, titikman na natin kung gaano nga ito kasarap. Tingnan nyo naman mga mare, hindi nyo aakalain na hindi tayo dito gumamit ng jelly powder. Dahil napakaganda ng texture niya, napaka-smooth, napakalambot. At hindi rin ito sobrang tamis, kaya naman yung mga hindi mahilig sa matatamis ay panalong-panalo to sa'yo. Nakapagpadagdag sarap din nga yung toppings natin na mani. Hanggang dito na lamang ulit. Bye!